Good morning sa inyo mga tol. Samahan nyo nga pala ako babiyahe ngayong Lunes. At meron tayong nakuha na booking. Dito lang sa amin ng pick up at papunta ng Quezon City, PWD. Nga pala mga tol, balitaan ko nga pala kayo kung ano nang pinagbago ngayon ng tawag dito yung sa set destination, ano? Binago na po ng Grab. Wala na opportunity. Nagtry ako kanina, mambira, walang pumapasok na opportunity. Tinry ko lang talaga kung may pumapasok pa. Kaso wala mga tol eh. Kaya yun, pero malalaman natin yan mamaya pagdating ng hapon sa rush hour kung may pumapasok ba o wala. Nakikita natin yan mga tol, kaya antabay lang kayo at balitaan ko kayo. So bali mga tol, kalahati yung gasolina natin at trip B natin ay 00 at 6:42 tayo nag-start. At yung booking natin mga tol 1.5 km yung pick up niya at 443 po sa akin mga tol, PWD ano. So punta na natin. 8 minutes ang kanya itatagal. Yun. Natatawa lang talaga ako sa mga nagko-comment doon sa nakikita ko sa mga post sa mga Facebook group dito sa Grab. May mga group kasi ng mga Grab drivers dito sa Facebook group mga tol. Natatawa lang ako kasi sinisisi nila yung mga Grab driver, mga vlogger na Grab driver na nagpo-post daw patungkol dyan sa set destination. Meron silang isang tao na binabash ngayon. Tapos nagpost din ako na hindi naman totoo na ang Grab bumabase sa mga napapanood nila sa social media kasi nga nakikita naman talaga nila sa sistema na talagang naabuso talaga ang set destination. Kaya siguro nakita ng pamunuan yun na, binago na para matigil na yung kalokohan na yun. So ayun mga tol, balitaan ko kayo mamaya kapag naibaba na natin ang ating passengers at titignan natin kung talaga bang anong update ng set destination. Papakita ko sa inyo mamaya. 8:08 na mga tol, nandito na tayo sa drop off location mga tol. So naka PWD siya at student, senior, pero iba po yung sumakay mga tol. Kumbaga iba yung nag-book pero naka PWD. Pero wala namang pagtatalo doon at wala namang issue doon mga tol dahil diyan dito sa Grab mga tol kapag naka PWD tapos student o senior pero iba yung sasakay, meron naman pong option doon kung ino-no mo o hindi. So ang ginawa ko, nag-no ako kasi iba yung sumakay. So ito na, drop off na natin mga tol. 492 po lahat kasama yung top up. So yung mga tol, may ginagawa dito mga tulay, daw to extension daw ata ito ng MRT mga tol. Medyo patapos na rin, malapit ang matapos project ito nung panahon ni Duterte at inabot sa panahon ni Bongbong Marcos. So ayun na mga tol, pinasukan na tayo. Ayan na, tingnan natin kung saan papunta to. At ano mga tol, PWD again. Para alam nyo mga tol, maraming PWD dito sa Quezon City Alam nyo mga tol, dito sa Quezon City, binalita na sa TV ko na sobrang dami daw ng mga PWD dito. Dami talagang PWD dito mga tol, halos karamihan talaga. Hindi naman lahat karamihan talaga ng mga nagbubuk dito ng Grab, mga naka PWD o senior. Wala tayong magagawa, ganoon talaga. Ngayon, wag lang sanang sasama ang loob nyo na PWD pero galing pala sa bar, galing pala sa ganun. Tapos hindi naman pala yung sumakay, iba pala. Meron namang option dyan mga tol sa Grab, may nakalagay doon na kung PWD ba, yes or no. Ngayon kung hindi siya yun, pinutin nyo lang yung no. Tapos i-refund naman sa inyo yun Na-raker mga tol yung jeep nakaparking kasi sa gilid kaya na-raker. Dami pasahero mga tol Ibig sabihin kulang talaga tayo sa sa public transportation At ito na mga tol, naibaba na natin pasahero dito sa Metro Manila. So isang oras din mga tol ang biyahe namin kasi na-pick up ko siya ay 8:26 tapos 9:26 na. Isang oras din mga tol So bali drop off na natin 333. So ayun mga tol, abang-abang ulit tayo. Tingnan natin, set din natin kung may pa. Yun, isa na lang mga tol, pang uwi na lang yan, yung isa na yan. So abang-abang ulit tayo ng booking. Patay lang oras dalawang biyahe pa lang tayo, 700 pa lang dalawang booking, 700. So medyo pangit ang ikot natin ngayon mga tol kasi puro naipit tayo sa traffic. Ito na tayo sa Maynila. Nag-aabang tayo ng booking na kung saan tayo dadali ng kapalaran.
Dito mga tol, kapag ganitong oras, medyo alanganin na po ang booking nito. At pangit yung ikot natin ngayon dahil unang booking natin pa Quezon City, kung saan sinagupa natin yung traffic diyan sa may Ortigas, tapos dito sa EDSA. Pagdating naman sa 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 Quezon City, matapos natin sumabak sa traffic, mula doon sa Quezon City papunta naman dito sa Maynila mga tol, sumabak din tayo sa matinding traffic. Kaya resulta halos 3 oras po na konsumo natin na oras sa 2 booking lang. So ayun mga tol, pinasukan na tayo, kakapasok lang. 150 pesos mga tol, standard. Papunta lang, ang pick up niya ay 370 meters lang. Tapos papunta ito ng MOA mga tol. Ayan, pinasukan nito, yun SM MOA. So ayun, puntahan na natin ang ating passengers game. So bali mga tol, nandito tayo sa Terminal 2 galing tayong MOA, hindi tayo pinasukan, gumapang tayo hanggang dito. So bali pumesto ako dito sa may gawing kanan, kasi pagka may booking na tayo, dito tayo sa may bandang kaliwa. So ayun lang mga tol, abang-abang tayo ng booking dito sa Terminal 2. Ayun, bad news mga tol, wala tayong nakuha sa airport ngayong araw, ngayon dyan sa Terminal 2. Kaya ang gagawin ko ngayon, didiretso ako dito sa may residential sa may Paranaque mga tol. Ikot-ikot tayo dyan, tambay-tambay tayo dyan sa Gately. Wala talaga, wala pumasok anong gagawa natin mga tol, walang booking. Kaya ikot tayo doon, dito tayo sa Paranaque. Marami dito yung mga residential, mga condominium. Sure makakakuha tayo dyan, at balitan ko kayo kapag nakakuha tayo. Una mga tol, nanggaling tayo ng MOA, pumunta tayo ng Terminal 2, hindi tayo pinasukan ng booking. Nandito na tayo sa loob ng village sa may multinational dito. Maluwag dito at malalaki yung puno. So di pa rin tayo pinapasukan, nakaano pa lang tayo, 893 pa lang. At 3 booking, pambira. Kausap pala natin itong natin. Tol, shoutout ka tol. Ito, kausap natin yung tropa natin. Ano yan, doktor yan. Tol, baka may magpapagamot sa'yo tol, manawagan ka tol. Ano tol, may babatiin ka ba Wala tol. Wala. Yeah, tropa natin yan, kumpare ko yan. Ano yan, doktor yan. So yun, abang-abang tayo dito mga tol. 1:56 na mga tol. Bali mag-alas 2 na. At kinita natin ay ito, magdodrop po pa tayo. 3:03 mga tol, ipamasahin nyo. Bali pinatay ko muna yung app ko dahil magsiset din na po ako pa uwi. Dahil mamaya, traffic na to mamaya. Ang gagawin ko mga tol, Manila tayo dito Wait lang ayun na, nakahanap tayo ng matatambayan. Bali na tayo mga tol, mag-set destination na tayo. Tingnan natin kung may pagpabago ba to. Ito SM Mangono. So para hindi na tayo lumayo, tingnan natin kung may papasok, balitaan ko kayo mamaya. Bali ang ang set destination ko isa na lang. Ayan, tingnan natin kung may pagbabago ba. Yung mga kasamahan ko may mga opportunity para na pumapasok sa kanila, pero sa experience ko wala pa. So balitaan ko kayo mamaya mga tol. Ayun na mga tol, may pumasok na pa Quezon City. PWD, basta Quezon City talaga basta Quezon City talaga mga tol, PWD yan, matik. 189 pambira. Nag-set di ako ng Pangono, pero ang binigay pa Quezon City. Ayan pa Quezon City. Hindi natin pwede cancel to mga tol kasi mawawala yung set din natin. So tingnan natin. Larga tayo, 1.2 km ang pick up nya. Pinasukan tayo pa SM Mangono. Ang ating nag-set di tayo ng SM Pangono, pero ang binigay sa atin pa Cubao ay pa Quezon City. Pambira naman to si Papa G talaga Pero di bale, tingnan natin kung pagdating doon, kung may set destination pa tayo, makikita natin mga tol. Bakit gano'n? Parang nag-iiba. Nagugulat talaga ako sa set destination ni Papa G. Nag-iiba Imbis na pa south ka, bibigay sa'yo pa north. Joke lang. Malay mo, pagdating doon sa Cubao, meron doon mga pauwi ng Rizal, no? Baka nakikita niya sa system niya na madami nagbubuk dito sa Cubao papuntang Rizal may nag-set di ako yun. Kaya siguro dali natin sa Cubao to si Tong Beach, kasi sa Cubao maraming nagbubuk papuntang Rizal. 2:36 na mga tol, at nandito na tayo sa Quezon City. Bababa na natin ang ating pasahero.
Yun, 210 mga tol lahat. Binayaran niya. At okay, may set di pa tayo mga tol, oh. Okay, ano, 2 of 2, ano? Pero may set di pa tayo. Ayan. Naka 2 of 2. Ang gagawin natin ngayon, balang kinita pala natin mga tol. Mamaya ko ipapakita sa iyo kung magkano na kinita ko. So ang gagawin natin, mag-alas 3 na, gagapang na tayo mga tol. Hanggang sa makauwi. Pag pinasukan tayo ng booking, okay. Pag hindi, wala tayong magagawa. Gagapang tayo hanggang Ortigas sa may SM Mega Mall. Yan, maulan mga tol, no? Uulan talaga to, lumalakas na ulan to paparating. Kaya kailangan na natin umuwi, baka abutan tayo ng matinding traffic at baha. At ayun mga tol, pauwi na tayo, mag-alas 3 na. Hindi ko alam kung makakakota tayo dito mga tol. Sana makakuha pa tayo ng, nagamit natin yung dalawang set di. Tapos hindi pa rin nawala yung set natin, ibig sabihin meron pa tayong dalawa pang set din na allowance mga tol. Hindi pa pala nila inaalis yun. So ayun mga tol, balitaan ko kayo, sana kumita tayo at kumota tayo ngayong araw ng Lunes, July 30. At sa experience ko, rush hour at pagsiset di ko mga tol sa rush hour, walang pumapasok na job opportunity. Kaya siguro baka inalis na yung job opportunity. Eto na mga tol, ang ulan na nagbabadya. Nandun sa dulo yung pinakamalakas. Ito yung pinakamalupit na sobrang matindi ang traffic dito mga tol. Papasok po na tunnel yung iba dyan, yung iba naman sa ibabaw sa may service road. Kaya slow down talaga mga tol ang girian, ano. Okay mga tol, pinasukan na rin tayo, 159 papuntang Ortigas. Ayun, oh. Kahit pa paano nakakuha tayo, ano, ng papuntang Ortigas. Okay mga tol, nandito na tayo sa Ortigas. Ayan, baba na natin yung pasahero natin. May bago ulit tayong pasahero, no? Pauwi. Kainta mga tol, 435 sasakainta to. Ayun, dito mga tol, oh. Pwede na to, punta na natin. Lumalakas na yung ulan. Grabe mga tol, hindi ko pa na pipick up yung pasahero ko, pipick upin ko pa lang. Dumaan ako dito sa gasolina sa may Shell dito sa Ortigas. Hindi ko talaga kinaya, tayin-tayin na talaga ako. Kaya tumahay muna ako. Hindi naman siguro ka-cancel to ng pasahero eh. Kasi alam niya umuusad naman eh. Grabe talaga, buti na lang marami akong baon na tissue. Kaya nga sa mga kapwa ko dyan na driver na papasok pa lang dito o bumabiyahe na, dapat may baon kayong tissue mga tol. Kasi may mga CR kasi dito sa gasolinahan, sa mga McDo, sa mga fast food chain na yung iba walang tissue, ang hirap, walang tubig. Kaya mas maigi na magbaon po kayo ng ng tissue. So yun lang mga tol, punta na natin ating pasahero. 4:55 na mga tol at nandito na tayo sa drop off location. Ibaba na natin ang ating pasahero. At ang bill niya ay nasa 524. Tapos ginawa niya 600. Ako po, kulang-kulang sandaan yung ano ko ngayon. Yun, nakaset di pa rin tayo mga tol kasi opportunity po yung nakuha natin. Bali, tingnan natin dito na tayo sa Kainta, no? Tingnan natin. Ayun, naka 2,600 tayo mga tol, 14 booking, oh. Pambirang yung booking yan, dami oh. Yan, may mga dalawang cancel tayo mga tol, ano? So okay lang, 14 booking mga tol, 2,600. So ang gawin natin, maglalakbay na tayo pa uwi. Siguro mula dito sa kinalalagyan ko sa may Kainta, pa uwi dun sa amin, nasa mga 4 km mga tol. Medyo malapit-lapit na rin, ano. At ito na mga tol, 5:07, pinasukan pa rin tayo papuntang Angono mga tol, 326 sa akin. At 800 meters yung pick up niya, 7 minutes ang itatagal. So yung kaibigan natin, kumpare natin doktor, gumarahe na. Diyan taga Angono yan mga tol. So ayan, punta na natin ang ating passengers. 6:23 na mga tol. Kulang-kulang isang oras din ang biyahe natin kasi naipit tayo sa traffic at inabot tayo sa ulan. So nandito na tayo sa Angono. Bali ito yung niya mga tol, may discount siya na 100 pesos. Bali sana yan, 434 sana yan. Pero yung discount na yan, itong discount na to, mapupunta sa akin yan mga tol. Pupunta yan sa cash wallet. So ayan, natin, drop off na natin. So ayun, ay ba't taka to? Patayin ko muna mga tol kasi hindi na tayo makapag-set, tinan nyo kasi kota na tayo, tanay. Ayan kota na. Baka pasukan. So bali ang kinita natin ngayon mga tol
Ayun, nakakota pa rin. 15 booking, oh, pambihira. 3,025, di pa kasama yung tip niyan, ano? Bali, ang tinakbo natin ay nasa 133.2 km. Tapos yung gas natin mga tol, lumilaw na indicator. Mag-upisa tayo ng biyahe, kalahati, nabawas. Ayun, magpapapultak na tayo na ito mga tol. Tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan. At magpapakarga ako ngayon sa gasolina. Titingnan natin kung magkano yung nagasolina natin. Siguro ipupuntak natin to mga tol, nasa 1,000 plus to kapag pinultak natin. Tingin ko bukas na ako magpupultak. Ngayon, halos wala pa sa kalahati yung nabawas na gasolina natin. Ang mga gas natin dito nasa mga 800 plus o ay hindi, 700 plus o kaya 800. So sagad yung 800 mga tol. So yun na yung magiging gas natin. So kukwentahin natin, naka 3,000 tayo. Tingnan natin mga tol. Mabukas na ako magpapakarga. 3,025. Ayan, ima-minus natin yung para sa sasakyan o 1,000. Okay, minus naman natin yung ano ba tawag nito, yung tawag nun, yung gasolina. Sabihin na natin, sagad natin 800. Sige ba, minus yung sa bahay 500. So meron tayong 725 mga tol na savings. At least naibigay natin yung pinaka, kumbaga savings na yun, naibigay na natin ng ano ba tawag nun, yung obligasyon para sa sasakyan at para sa ating pamilya. At dito sa gasolina, labas na lahat. So yun lang mga tol, kahit pa paano meron pa rin tayong savings. At yan savings na yan, sinabi ko na nung una, yung savings na yan ay para yan pangabono kapag tinamad ako bumiyahe, bumili ako ng mga luho-luho. So ayun mga tol. So yun lang mga tol, maraming salamat sa panonood. At thanks for watching. At ingat kayo lahat, mabuhay kayo, God bless.